Ngayon ay muli nating pag-usapan itong speak in tongues dahil marami pa rin ang hindi nakaintindi nito at ayaw itong intindihin. Pag-usapan natin ito para mabuksan ang ating pagkakaintindi sa mga spiritual na bagay. At huwag natin itong masamain kaagad kapag hindi pa natin talaga naintindihan. Kaya kung pinanganak ka na sa espiritu at hindi mo pa nakuha ang tongues ay tuloy mo lang ang pag-aaral nito at huwag sumuko sa paghiling nito. Kung hindi mo rin napanood ang unang video natin tungkol sa tongues ay panoorin mo ang video na ito. Marami pa rin talaga ang hindi kayang ma-absorb ang mystery na dulot ng speak in tongues. Sa nakarang video ay marami ang nagsasabi na ang tongues ay hindi na daw kailangan at parang negative ang kanilang perspective patungkol dito. Pero malaki ang posibilidad na yung mga against sa speak in tongues ay sila yung hindi pa nakatanggap o hindi pa nagmanifest sa kanila ang speak in tongues kaya hindi talaga nila alam kung ano ito. Meron pa ngang nagsabi na mula daw sa demonyo ang tongues na nakakalungkot dahil dito natin mapagtatanto na talagang napakababa ng standard ng pagkakaintindi ng mga kapwa Pilipino sa salita ng Diyos. Naging busy tayo masyado sa pagalingan ng debate patungkol sa Biblia. Kaya yung spiritual goal ng salita ng Diyos ay nawalan ng lugar at yung standard ng religion ang naipalit at kailangan itong mabago sa Pilipinas. Pero kahit ganun pa man ay huwag nating hayaan na kung anumang sinimulan ng mga naunang preachers dito sa ating bansa ay iyon na yon. Subukan pa rin nating mag-improve dahil ang spiritual na pagkakaintindi ang hindi pwedeng makorop sa atin dahil ito ang pinakamahalaga. Ito ang ating patutunguhan at ito ang eternal na bagay. Either ang kaluluwa ay mapunta sa langit o impyerno. Pero ang puntos natin dito ay hindi lang ang buhay natin dito sa mundong ito ang pinakamahalaga, kundi ang patutunguhan natin pagkatapos ng mundong ito. At kailangan nating maintindihan ang mga spiritual na bagay para may introduksyon na tayo kung saan tayo patutungo. Balik tayo sa usaping tongues. Kung basahin natin sa Bible ay walang kahit isang beses na sinabing ang speak in tongues ay masama o galing sa diablo. Ulitin natin na walang sinabi sa Biblia na masama ang speak in tongues. Ngayon, kung hindi masama, ibig sabihin nito ay mabuti. Totoo na ang tongues ay may perverted version at ito ay katulad ng mga ginagamit ng mga arbolaryo, yung hindi rin maintindihan na salita kapag sila nakikipag-usap sa mga lamang lupa. Pero tandaan natin na ang speak in tongues sa Bible ay nagmula sa Diyos. At kung tayo na paging anak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, alangan naman ng binibigay na tongues sa atin ay mula sa kaaway. Bagkus, itong speak in tongues ay gift na mula sa Diyos sa tulong ng Holy Spirit at ang Holy Spirit ay ang Espiritu ng Diyos. 1 Corinthians chapter 14 verse 2. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nagkikipag-usap at hindi sa tao. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Maliwanag ang sinabi ni Apostle Paul dito na itong tongues ay pagkikipag-usap sa hindi tao, kundi ay sa Diyos. Walang nakakaunawang tao pero nagsasalita ng hiwaga sa tulong ng Holy Spirit. Matigas kasi ang ulo ng tao kapag ang ginagamit niya ay ang kanyang human wisdom, yung karunungan na para lang dito sa mundo. Ang ibig sabihin kasi ng human wisdom ay ang naiintindihan ng tao. Halimbawa ay mga scientific explanation katulad ng ulan. Naiintindihan ng utak ng tao yung evaporation, convection, precipitation at collection dahil nga ito ay pang worldly wisdom. Na kahit na maintindihan mo ang bagay na ito, pero walang mystery na dulot dahil alam na ng human wisdom. Kaya maraming hindi matanggap ang speak in tongues dahil ito ay regalo sa Espiritu. Hindi natin pwedeng gamitin yung human wisdom na pangmundo lamang sa level na spiritual understanding ang dapat mag-operate dahil hindi sila compatible. Kaya nagkakaroon ng error of understanding dahil sa human wisdom tayo kumukuha ng talino kapag ang pinag-uusapan natin ay ang spiritual na bagay. Dapat ang pagkunan natin ng talino para marinig ang spiritual na bagay ay sa revelation from God mula sa Holy Spirit patungo sa ating muling nabuhay na espiritu patungo sa ating kaluluwa kung saan nakalagay ang ating pagkakaintindi. Pero dito sa kaluluwa ay naglalaban yung human wisdom at spiritual wisdom. At kung yung human wisdom ang gagamitin natin, hindi talaga natin maintindihan yung mga spiritual na bagay at kasama na rito ang speak in tongues na kung tutuusin ay basic pa lang para sana sa mga Kristiyanong na ipanganak sa Espiritu. Kung hindi natin maintindihan at matanggap itong speak in tongues na gift of the Spirit, ay paano pa natin maintindihan yung kapangyarihan na binigay sa atin sa Luke chapter 10 verse 19? Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo.
Kung human wisdom ang gagamitin natin, ay paano natin ito maintindihan? At paano mag-manifest sa atin yung nasa Acts chapter 2 verse 17? Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Ang mga kaganapang ito ay hindi pwedeng gamitan ng human wisdom dahil pawang ang mga ito ay mga topiko ng spiritual wisdom ang dapat na magamit sa pag-intindi sa mga ito. Kaya't huwag nating gamitin ang ating human wisdom sa mga spiritual na bagay dahil kung human wisdom ang ating basehan ay hindi talaga natin maintindihan pati itong basic na speak in tongues. Ano ba kasi ang pwedeng dahilan kung bakit hindi pa tayo nagigising sa espiritu? Pwedeng ang pumipigil ay pride. Ito ang number 1 na kalaban ng ating sarili mismo. Kaya nahihirapang makapenetrate sa ating puso ang salita ng Diyos. Ang isang pwedeng dahilan kaya hindi natin maintindihan ang speak in tongues at ang mga spiritual na bagay ay ang katotohanan na kapag hindi pa tayo naipanganak sa espiritu ay hindi natin nakikita o naintindihan ang paghahari ng Diyos. Dahil ulitin natin na ang paghahari ng Diyos ay nasa espiritu at hindi ito nakikita ng pisikal na mata at hindi rin naabot ng human wisdom. Kaya makinig ang may pandinig. Ang Lord Jesus Christ nang nagsabi nito sa John chapter 3 verses 5 to 6. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Sinabi rito na ang taong ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kaya ikaw ay nagiging spirit being na may kaluluwa at may katawan. Kaya kung ikaw ay naipanganak na sa espiritu, maintindihan mo dapat na isa kang spirit being at may physical na katawan and at the same time ay may kaluluwa. John chapter 3 verses 11 to 12. Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Dito ay sinabi ng Lord Jesus Christ na ang nalalaman niya ay kanyang pinatotohanan patungkol sa spiritual na bagay na kanyang nasaksihan mismo. At itong speak in tongues ay personal ko ring nasaksihan at naintindihan dahil natanggap ko na ito. Kaya ito ay totoo. Hindi ito wala lang, kundi malaki ang tulong nito sa pagpapalakas ng sarili. Dahil kapag limited na ang pag-process ng aking human wisdom o yung naintindihan ng aking utak, ay ginagamit ko na itong speak in tongues sa pag-worship at pagdarasal. At isipin natin ito, kung hindi sana mahalaga ang speak in tongues, ay bakit pa ito ginamit ng mga naunang apostol at kasama na rin si Apostle Paul? Pag-aralan din natin yung sinasabi ng iba na dapat daw na itong tongues ay naintindihan ng ibang makakarinig katulad ng nasa Acts chapter 2 sa araw ng Pentecost. Totoo na sa Acts chapter 2 sa araw ng Pentecost, nang mapuspos ng Espiritu Santo ang mga apostol ay nagsalita sila ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Acts chapter 2 verse 4. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So ito ay ayon sa pinagkaloob ng Holy Spirit sa mga apostles. Kaya yung mga nakarinig na mula sa iba't ibang bansa ay naintindihan nilang sinasabi ng mga apostol sa kanilang sariling wika. Ngunit pansinin din ninyo na ang pagsasalita ng speak in tongues ng mga apostol ay walang interpreter o walang nakarinig na nagsabi sa mga taong nagmula sa iba't ibang bansa, kundi ay diretsyo na naintindihan ito ng mga taong nagmula sa iba't ibang bansa. At ang paliwanag ng iba dito ay mismong lengguwahe ng mga taong nakarinig ang binigkas ng mga apostol sa pagpapahayag sa salita ng Diyos. At pwedeng ganun na nga ang nangyari. Pero mas malaki ang posibilidad na hindi mismong lengguwahe ng mga nakikinig ang binigkas ng mga apostol, kundi ay speak in tongues na hindi maintindihan na dulot ng Holy Spirit, at kaya lamang ito naintindihan ng mga nakarinig ay dahil nagtrabaho ang Holy Spirit para maintindihan nila sa kanilang wika. Dahil nga, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi pwedeng ma-explain ng human wisdom. Isa pa, kakaunti lang ang mga apostol para bawat isa sa kanila ay masabi ang lengguwahe ng iba't ibang mga tao na mas marami sa kanila.
Kaya mas naniniwala ako na yung regular na speak in tongues ang inusal ng mga apostoles at nagkaroon ng transition ng information sa loob ng pagkakaintindi ng nakarinig nang marinig nila ang sinabi ng mga apostoles. Ulitin natin na ang mystery ng Diyos ay hindi kayang abutin ng human wisdom. Isaiah chapter 55 verses 8 to 9. Ang sabi ni Yahweh, "Ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan." Ngayon, kung iniisip mong dapat na kapag may nagtatangs ay dapat ma-interpret ng ibang nakikinig dahil ganun naman ang nangyari sa mga apostles na nasusulat sa Acts chapter 2, ay sa tingin ko ay kulang ka pa sa pagkakaunawa. Dahil nga, hindi limitado ang kayang gawin ng Diyos. Ganito yun kapatid, nais kong ipaintindi na hindi limitado ang kayang gawin ng kapangyarihan ng Diyos, maging sa speak in tongues. Hindi porket sa isang kaganapan, katulad ng nangyari sa Acts chapter 2 na naintindihan ng mga nakinig yung inusal ng mga apostles, ay dapat ganun na lang palagi ang resulta kapag may nagsasalita ng speak in tongues. Ulitin natin na hindi nag-iisa ang resulta at limitado na lang doon ang kayang gawin ng Espiritu ng Diyos. Ulitin natin ulit, hindi lang limitado sa isang kaparaanan ang kayang gawin ng Holy Spirit of God. At ito ay limitless na hindi pwedeng maging basehan ng Holy Spirit ang kayang abutin lang ng pagkakaintindi ng tao para siya ay gumawa. O yung iniisip mo ang maging basis ng Holy Spirit para ito lang ang gawin ng Holy Spirit kada may magsasalita ng speak in tongues. Medyo baliktad ang mindset na ganito. Hindi tao ang magsasabi ng tama o mali sa gagawing mystery ng Holy Spirit dahil ang tao dapat ang makinig sa itinuturo ng Holy Spirit. At hindi lang ito patungkol sa speak in tongues kundi maging sa lahat ng mystery na dulot ng kapangyarihan ng Diyos. Halimbawa si Samson, Judges chapter 15 verse 14. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng naghihiyawang mga Filisteo. Ngunit si Samson ay pinalakas ng Espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang nasusunog na sinulid. Ganito ang dulot ng Holy Spirit kay Samson. At ganito naman ang dulot ng Holy Spirit kay Haring Saul sa 1 Samuel chapter 10 verse 10. Pagdating nila sa Gibeah, nakasalubungan nila ang isang pangkat ng mga propeta. Lumukob kay Saul ang Espiritu ni Yahweh at siya ay nagpahayag din tulad sa ginagawa ng mga propeta. At ito naman ang ginawa ng Holy Spirit ng Diyos kay Elijah sa 1 Kings chapter 18 verse 46. Lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel. So naging mabilis naman si Elijah dahil sa dulot ng Holy Spirit ng Diyos na hindi katulad ng nangyari kay Samson at kay Haring Saul. Kaya hindi lang iisa ang kayang gawin ng Holy Spirit. At katulad din ito ang kayang gawin ng Holy Spirit pagdating sa speak in tongues. Ang point natin dito ay isang Holy Spirit ang nagpapamanifest ng mga mystery na ito. Pero depende sa sitwasyon at sa taong kanyang ginagamit kung anong dapat mangyari sa pagkakataon na iyon. At pagdating sa tongues, ang dulot ng speak in tongues sa mga apostles sa araw ng Pentecost ay para magpahayag sila patungkol sa pagtatagumpay ng Lord Jesus Christ o yung pinakahihintay ng tao na pagdating ng promise ng Diyos na salvation through Christ Jesus. Siyempre, wala naman na silang ipapangsasabihin sa mga tao kundi ang gospel of grace through Christ. At iyon ang dulot ng Holy Spirit sa pamamagitan ng speak in tongues sa araw ng Pentecostes dahil ang araw na iyon ay pista para sa mga Hudyo noon. At syempre, kung pista ay napakaraming tao, kaya nagtitipon yung iba't ibang mga Hudyo at Hintil na ang religious practice ay Judaismo noon. At ulitin natin na hindi dahil ganun ang nangyaring pagpapahayag ng Diyos gamit ang speak in tongues sa araw ng Pentecostes ay limitado na lang doon. Huwag nating limitahan ang kakayahan ng Holy Spirit ayon lamang sa kayang abutin ng ating human wisdom o ng ating pag-iisip. Bagkus, tayo ay magpaturo sa Holy Spirit ng Diyos. Kaya kung ano ang nangyari sa araw ng Pentecostes ay hindi pwedeng ikumpara sa sinulat ni Paul sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians chapter 14. Dahil magkaibang senaryo sa araw ng Pentecostes at yung mga taga-Korinto. Sana'y nakukuha niyong punto natin dito na case-to-case basis pa rin ang mystery na dulot ng Holy Spirit sa lahat ng bagay at kasama na ang speak in tongues. Ngayon,
Yung case naman sa 1 Corinthians chapter 14. Basahin niyo ulit ito nang may pagkakaintindi para makapasok sa inyong pagkakaunawa ang punto ni Apostle Paul kung bakit niya sinulat ito sa mga taga-Korinto. Sa 1 Corinthians chapter 14 ay pinapaalalahanan ni Paul ang mga taga-Korinto na huwag silang mag-away-away dahil lang sa speak in tongues. Dahil ang mga taga-Korinto na ito ay mga baby sa spiritual na pagkakaintindi at malaki ang posibilidad na hindi nila nagagamit ang speak in tongues sa tamang lugar kaya nagkakaroon ng issue sa mga taga-Korinto. Pwedeng ginagamit kasi nila ang speak in tongues sa pagpapahayag ng salita ng Diyos na kung tutuusin ay wala naman talagang makakaintindi dahil ito nga ay salita para sa Diyos. Ulitin natin na sinabi ni Paul sa kanila na maganda ang speak in tongues pero ang salitang ito ay walang nakakaintindi dahil salita ito para sa Diyos at hindi para sa mga tao. Kaya hindi ito dapat ginagamit para sa pagpapalakas ng iglesia o yung pag-preach ng word na gamit ng speak in tongues sa harap ng maraming tao dahil hindi ito applicable. At ayon kay Paul ay hindi ito pang iglesia, kundi ay pang personal itong pagpapalakas ng sariling pananampalataya. At intindihin natin na may dalawang gift ang tinutukoy ni Paul dito, ang gift of prophecy at ang gift of speak in tongues. Sa kanya pinagkumpara ang advantage ng prophecy kumpara sa tongues at mas nais ni Paul na mas makapag-prophesy ang marami sa kanila para mapalakas ang iba pang katawan ni Kristo sa Korinto. Dahil kung speak in tongues ang gagamitin sa pagpapalakas ng ibang kapatid nila na hindi naman talaga naiintindihan ng tao ay magiging useless lang ito. Nagiging useless ito dahil walang makakapag-interpret na makakapag-explain sa mga nakikinig. Sana ay naintindihan niyo ang bagay na ito. At ulitin ko ulit na huwag niyong isipin o idahilan na dapat ay may maka-interpret dito para masabi ninyo na ito ay nagmumula sa Diyos. Dahil magkaiba ang gift ng prophecy at ng gift ng speak in tongues. At ulitin natin na ayon kay Apostle Paul, ang gift of prophecy ang nararapat na gamitin sa pagpapalakas ng iglesia at ang gift of speak in tongues ay ginagamit sa pagpapalakas ng personal na pananampalataya. Parang ang logic na nais parating ni Apostle Pablo ay may dala kang cash card pero walang ATM kung saan ka pwedeng mag-withdraw ng pera. Tapos, yung babayaran mo ay physical na ginto lamang ang tinatanggap na kabayaran kaya walang saysay yung cash card mo kahit alam mong mahalaga ito dahil maliban sa walang ATM ay hindi pera ang nais tanggapin ng taong nais mong bayaran kundi ay ginto. Ito ay isang halimbawa lamang para magets nyo ang ibig sabihin ni Apostle Paul sa pagkakaiba ng speak in tongues at prophecy. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili, masama ba ang speak in tongues? Hindi. Ito ba ay galing sa demonyo? Hindi rin dahil ito ay galing sa Diyos, kaya't ibig sabihin ay mabuti ito. Ngayon ang kasunod na tanong, nararapat ba itong gamitin sa pagpapalakas ng iglesia? Ang sagot ay hindi. Kundi ay ang gift of prophecy ang dapat na magamit sa pagpapalakas ng iglesia. May nakakapag-interpret ba talaga ng speak in tongues? Ang sagot ay mayroon, pero mangilan-ngilan lang. Depende rin sa nais iparating ng Holy Spirit sa mga mananampalataya sa oras na iyon. Kung nais nitong maintindihan ng mga nakikinig yung tongues, nangyayari na may makakaintindi sa nagsasalita sa tongues. At kalimitan sa mga case na ganito ay para sa taong nakikinig at nakakapag-interpret ng tongues ang pinapatunguhan ng topiko na sinasabi ng nagtatongues at hindi sa mga taong hindi nakakapag-interpret dahil hindi sa kanila ang tongues na iyon. Isa pa, walang sinabi si Apostle Paul na masamang speak in tongues dahil ibubulit kayo patungo sa impyerno. Walang ganun sa Bible. Kaya't para sa mga anak ng Diyos dahil kay Kristo Jesus, ay dapat huwag nating i-reject ang speak in tongues na isa sa mga regalo ng Diyos dahil kay Kristo Jesus at dahil sa pagtanggap natin sa Holy Spirit. Bagkus ay hilingin natin na maintindihan natin ito at mag-manifest sa atin para magamit natin sa tamang lugar. At sinabi rin ni Apostle Pablo na itong speak in tongues ay ginagawa niya at talo pa niya ang mga taga-Korinto. Pero hindi niya ito ginagamit sa pagtuturo patungkol sa salita ng Diyos. Dahil nga, ulitin natin, na ang speak in tongues ay salitang pagkikipag-usap sa Diyos. Hindi ito naintindihan ng tao. Maliban na lamang kung magtatrabaho ang Holy Spirit of God na maintindihan ito ng taong nakikinig. 1 Corinthians chapter 14 verses 18 to 19. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakapagsasalita sa iba't ibang mga wika, higit kaysa sa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba.
kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. Ngayon, nagkakaroon lang ng pagkakamali kapag yung interpretation sa pagbasa nito ay negatibo patungkol sa speak in tongues. Ulitin natin na nang mag-speak in tongues ang mga apostoles sa Acts chapter 2 sa araw ng Pentecost ay walang nag-interpret para sa mga makikinig. Dahil ang layunin ng Holy Spirit noon ay malaman ng mga taong nakikinig ang nais ipahayag ng mga apostoles. At yung isa pang tanong, kapag ikaw na nagdarasal sa speak in tongues ay hindi mo naintindihan yung salita, ganito na lang ba palagi na hindi mo naintindihan? Ang sagot ay hindi rin. Dahil may mga instances na kapag nagdarasal ang isang may speak in tongues sa Diyos ay dumarating ang revelation sa kanya ng personal niyang pinapanalangin. Kahit gamit pa niya ang salitang speak in tongues o ang salitang hindi naintindihan ng tao. At totoo po ito, kalimitan na may mga bagay na nais mong maunawaan at siya ring inire-reveal sa iyo ng Diyos kahit pa speak in tongues ang gamit mo sa pagdarasal. Habang nagsasalita o umuusal ka ng speak in tongues, ay busy naman ang iyong kaluluwa sa pagtanggap ng revelation na nagmumula sa iyong human spirit na nagmumula pa rin sa Holy Spirit. Mas maganda kung ikaw mismo ang makaranas ng pagsasalita sa ibang wika o itong speak in tongues. Dahil malayong pagkakaiba ng ikaw mismo ang makaranas kumpara sa naririnig mo lamang. Mas malayong ma-enjoy mo ang speak in tongues kapag nag-manifest na ito sa iyo. Pero kailangan dito ng faith. Pananampalataya na matatanggap mo ito at mauunawaan. Bastang mahalaga ay huwag mong i-reject kundi ay ipanalangin mo at hingin mo sa Diyos Ama sa pangalan pa rin ng Lord Jesus Christ. Totoo rin na hindi ito ang basis ng salvation, pero may tulong ito sa pagpapalakas ng sarili sa pananampalataya sa Diyos. Dahil ang totoo, pwede mong magamit ang tongues sa spiritual warfare. Ngayon, ang tanong ko naman sa iyo na nakikinig ngayon, naipanganak ka na ba sa Espiritu? Kung hindi pa, ay tanggapin po natin ng taus-puso ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagsikapan nating makilala siya ng lubos. Pagtuunan natin siya ng oras at panahon para mas mapalapit tayo sa Diyos. Hanggang maramdaman natin at maging confident na tayo ay nakipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Subukan nating iwasan yung mga usapin patungkol sa relihiyon, kundi ay pag-aralan natin ang tungkol sa gospel. At kapag sinasabi natin gospel, ay patungkol ito sa pagkapako ng Lord Jesus Christ sa cross. Dahil ito ang makakapagbukas sa atin kung ano ang kahalagahan ng ginawa ng Lord Jesus Christ sa cross. Kapag may panganak na tayo sa Espiritu, ay tiyak na susunod ng lahat ng pinapanalangin nating bagay, maging ang speak in tongues at iba pang mystery na hindi natin maintindihan sa ngayon, ay siguradong maipapahayag sa atin. Lalong-lalo na ang pinakahigit sa lahat ng regalo ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Hebrews chapter 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At Siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos.